Salita ng Panginoon, kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At bago tayo magbasa ng salita ng Panginoon, nais ko lang ipaabot ang pagbati. Happy New Year po sa inyong lahat, sa taas at mga nasa baba. Happy New Year at salamat po. At sana po ang ating pagtingin sa panibagong taon na ito, 300 plus na araw, ay isang panahon na kung saan ay pagkakataon maglingkod sa Diyos, pagkakataon na kilalanin ng Panginoon. Hindi lang panahon na para palipasin, hindi panahon na para gamitin sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo po ngayon ay na ako sa ating pag-aaral at buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Joshua. Josue Kabanata 1. At babasahin po natin ang unang siyam na verses ng Joshua chapter 1. Yeah. Kung inyo na pong nakita ay tayo po tayong lahat para po ating magbigay galang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kayo po ay pamilyar sa Joshua 1. Pamilyar naman tayo karaniwan sa atin. Kung di man, okay lang ating pag-aaralan po ito. Samahan po ninyo ako tuwing kamakalawang talata hanggang sa huli ay sama-sama din tayo sa verse 9. So, simulan ko na po sa verse 1. Sa mga may Biblia po, share natin sa mga wala. Make sure po na bawat isa ay makakakita ng salita ng Diyos. Sige po, ito po ang sabi sa verse 1, Joshua 1. Sabihin Tagalog, nangyari nga pagkamatay ni Moises na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na nakapagsiwa ni Moises, na sinasabi, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon dahil dumiting ka, mawid ka sa altang ito, ikaw at ang buong bayan ito, hanggang sa lupain ng aking ibibigay sa kanila sa mga tuwid bagay sa mga anak ng Israel. Bawat dakong tutuntungan ng dalampakan ng inyong paa ay naigay ko na sa inyo, gaya na sinalita ko kay Moises. Mula sa ilang at ang lipanong ito hanggang sa malaking ilog, na ilog ng Euphrates, buong lupain ng mga Heteo, at hanggang sa walang dagat dahon ng lugar ng araw, ay magiging inyong hangganan na makakatayong sinuman tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako'y sa iyo. Hindi kita iiwan, hindi ko abayaan kita. Magpalakas ka at makatapang mabuti, sapagkat iyong inuupanan sa bayan ito ang lupain ng aking isinumpa sa kanila, sa mga magulang, ibigay sa kanila. Magpalakas ka lamang at magpakatapang mabuti, na isagawa mo ang iyong ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang iliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man tumaroon. Ang aklat na ito, ng kautusan, ay huwag may iiwalay sa iyong bibig, hindi iyong magugulay-gulay araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagkikinawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Lahat po tayo, hindi ba tayo inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang mabuti. Huwag kang matakot ni maglupaypay, sapagkat ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo saan ka man tumaroon. Tayo pray. O dakilang Diyos, pagpalain po ninyo ang pagkabasa ng salita. At maging ang pangaral po nito, mangusap po kayo sa amin. Nawa dakilang Diyos, ang aming isip ay maituon namin sa bagay na ito. At nawa dakilang Diyos ay maintindihan namin ang Biblia at gumawa kami ng mga pagkapasya na ayon po sa inyong salita. O Banal na Espiritu, kayo po manguna sa amin. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Ako na po ang bawat isa. Moises, di ba? Si Moises o si Moses ang ginamit ng Diyos para palayain ang mga Israelita sa pagkaalipin sa Egypto. At nung sila po'y nakalaya na, may mga salot, di ba? Hanggang sa pumayag na si Pero. Nung nakalaya na sila,
Doon sila sa paglalakbay, patungo sa Promised Land. Doon sila sa may lugar ng Sinai. At matagal po sila nag-stay doon. Siguro mga, sa disyerto na yun, mga 2 taon sila nandun. Hanggang sa napagpasyahan ni Moises, magpadala na ng 12 espiya. At pumunta ang espiya para tigtikan yung lupa. Tigtikan yung mga magiging kaaway nila, magiging mga kalaban nila. At bumalik yung mga espiya, 12 espiya, at 10 sa kanila ang nagbigay ng masamang balita. Ibig sabihin, sinabi nila na maganda yung lupain, pero di natin kaya. Wala tayong laban. Mga tao doon, yung mga syudad nila, may mga pader, mga mandirigma na sila. Tayo, mga magsasaka, wala nga tayong sariling lugar. Di natin kaya, mamamatay tayong lahat, di natin kaya. At ang nangyari, mga kapatid, alam na alam nila ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos sa kanila ay pumunta sila doon at kunin nila ang lupain. Ibig sabihin, makikipaglaban sila at kukuhain nila ang lupain. Yun ang kalooban ng Diyos. Alam nila yun ang kalooban ng Diyos. Pero ang nangyari sa kanila, mga kapatid, natuon sila sa mga kaganapan doon, sa tinatawag natin ng mga hamon doon sa lugar na yun. Kaya ang nangyari sa kanila, kahit na alam nila yung kalooban ng Panginoon, natakot sila. At ang nangyari, mga kapatid, ay hindi po nila sinunod yung kalooban ng Panginoon dahil po natakot sila. Alam niyo, mga kapatid, parang ganoon din tayo. Magkaminsan, di ba? Di ba minsan, kahit na alam natin ang kalooban ng Diyos, pero dahil natakot tayo, hindi na natin sinusunod yung kalooban ng Diyos. Alam natin yung kalooban ng Diyos, pero imbis na tignan natin na ito yung kalooban ng Diyos dapat yung gawin, imbis na ganoon na maging focus natin, natutuon tayo sa mga problema, natutuon tayo dun sa mga maaaring maging mahirap na sitwasyon kapag sumunod tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid, kung titignan po natin ang Joshua chapter 1, ang hamon po sa atin ngayong umaga, ito yung hamon kay Joshua, at ito rin po ang magandang hamon sa atin. Kailangan po na tayo magpakalakas at magpakatapang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kailangan tayo magpakalakas at magpakatapang sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Be strong and courageous in fulfilling God's will. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. At tignan po natin ating konteksto. Ano ba nangyari dito? Mostly po, ikalimang aklat sa ating Biblia. At tama-tama rin naman, no? Tapos na yung si Moses, ay yung unang 5 aklat. At dito na tayo ngayon sa panahon ni Joshua. Tignan natin kung ano mga nangyari. Verse 1. Nangyari nga, pagkamatay ni Moises. Okay, so itong mga pangyayaring ito ay naganap nung namatay na si Moses. Yung maliwanag po dyan. At ang ibig din sabihin po, sandali lang ko, namatay na si Moses, ibig sabihin, dahil po ayaw pumasok ng mga Israelita, ang sabi ng Panginoon, sige, dahil matigas ang ulo nyo, papaikot-ikot kayo dyan sa ilang, sa wilderness ng 40 taon, at kayo lahat yung mamatay. Yung mga anak ninyo, sila ang makakarating sa Promised Land. So sa punto ito, patay na si Moses, at lahat po nung henerasyon na yon, nung unang henerasyon na ayaw sumunod sa Panginoon, patay na rin yung maliban kay Joshua at kay Caleb, yung 2 espiya, 2 sa 10. So patay na lahat yun. So makalipas ang 40 years, patay na si Moses, ito na si Joshua. Verse 2, si Moises na aking lingkod ay patay na. Ngayon nga'y tumindig ka. Sino kausap dito? Si Joshua. Tumindig ka. Tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking binibigay sa kanila, sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Mga kapatid, makikita natin dito, siya na ang leader. Siya na ang mamuna ngayon sa mga tao ito. At bilang tagapanguna, alam niya ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, alam niya, kagaya dati, pumunta sa Promised Land, kunin ang lupain. At bilang tagapanguna, merong isang pangunahing utos ng Diyos sa kanya eh. Kung titignan po ninyo, hayaan ko na kayo makakita nito, mga kapatid. Tignan po ninyo verse 6, verse 7, tsaka verse 9. Kung titignan niyo po yung mga yan, ano ba ang pinakautos ng Panginoon kay Moses sa kanyang pamumuna sa bayang ito? Tignan niyo po, verse 6, magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti. Verse 7, magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Verse 9, hindi ba ilutusan kita, ikaw ay magpakalakas, magpakatapang na mabuti?
So, ano po ang pangunahing utos ng Panginoon kay Joshua sa kanyang pagpapamuna sa bayang Israel? Okay. Iutusan po siya rito magpakalakas at magpakatapang. Ano niyo mga kapatid, bilang si Joshua may kailangan ito. Tayo din may kailangan ito. Kasi bilang mga mananampalataya, ang buhay natin ay hindi na sa ating sarili. Ang buhay ng mga Kristiyano, gawin ang kalooban ng Diyos. At nahaharap po tayo sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Bagong taon, may mga bagong kalooban ng Diyos para sa atin na dapat gawin ayon sa kanyang salita. At kinakailangan natin ng tapang. Kasi minsan ang kalooban ng Diyos mahirap. Kailangan natin ng tapang. At mga kapatid, kaya nga tamang-tama, no? Ang ating hamon ngayong umaga ay magpakalakas at magpakatapang sa pagtupad sa kalooban ng Panginoon. Alam niyo po yung dalawang yan, magpakalakas, magpakatapang. Madalas niyo po makikita sa Bible yan. Siguro mga at least 11 beses makikita niyo magkatambal yan. Inuutos, magpakalakas ka, magpakatapang ka. Inuutos yan sa Israel nung panahon ni Moses. Inuutos yan, inuutos yan nung panahon sa mga Israelita nung panahon ni Joshua. Inutos din yan ni David kay Solomon. Nung umamatay na si David, inutos niya yan. Inutos din yan sa mga sundalo nung panahon ni Hezekiah. At inutos nga ito sa panahon ni Joshua. At anong pinagkaiban magpakalakas at magpakatapang? Gusto natin pag-aralan ngayon yan, ano? Mga kapatid, alam natin na itong ating Old Testament, ito po'y nasulat, ibinigay sa atin ito ng Panginoon, hindi sa English, hindi sa Tagalog. Meron tayong translation. Pero ibinigay ng Panginoon ang aklat ng Josue sa lingwahe ng mga Hudyo, ang tawag doon Hebrew. Alam niyo po ba na sa likod ng salitang magpakalakas, be strong, yung Hebrew word na yan, ay minsan tinatranslate din sa ating Bible bilang magpakatapang. At yun namang Hebrew word sa likod ng salitang magpakatapang, minsan, tinatranslate sa Bible natin bilang magpakalakas. Anong point ito? Ang point ito, mga kapatid, ay ganito. Itong magpakalakas at magpakatapang, ito po tumutukoy lang sa isang bagay. Ito po ay ginamit upang pagbigyan po ng diin ang pangangailangan na kailangan gawin ang kalooban ng Diyos kahit na anong mangyari. Noong sinasabi lang dito, huwag kang matakot. Nung maging determinado ka na gawin ang kalooban ng Diyos, huwag ka matakot, magpakalakas ka, magpakatibay ka, ano yung sabihin nun? Magpatuloy ka kahit na parang nakakatakot gawin ang kalooban ng Diyos. Now, mga kapatid, paano ba natin, diba, may isang taon tatakot, paano ba sasabihin ko sa kanya, huwag siya matakot, paano ko sasabihin yun? Sa paraan na maniniwala siya sa akin at hindi siya matatakot. Halimbawa, kunyari lang, kayo ay nagtuturo sa isang bata na lumangoy. Siyempre, takot siya mga yan. Diba? Takot tumalon sa tubig yung mga bata. Ano? Paano kung sasabihin sa bata na huwag kang matakot na hindi na talaga siya matatakot? Pwede mo lang masabihin na, huwag kang matakot, sige na, talo na. O ubra ba yun sa bata? Sige na, talo na, huwag kang matakot. Hindi, di ba? Karaniwan sabihin mo ganito. Talong ka na kasi andito naman ako, ingatan kita. Talong ka na kasi meron ka naman salbabida. Talong ka na kasi katulad naman kabakalalim ang tubig. No? Talong ka na kasi kaya mo yan. Ang punto rito mga kapatid, kapag tayo po ay magkasabi sa mga tao na huwag matakot, hindi sapat yun eh. Kinakailangan magbigay tayo ng dahilan. Di ba? Magbigay tayo ng dahilan kung bakit hindi dapat matakot. Ang tanong ngayon mga kapatid na ito, ano ba ang dahilan na binigay ng Diyos upang huwag matakot si Joshua? At ito po ang sagot dyan, yan po ang ating unang puntos. Ito ang ating unang puntos. Magpakalakas at magpakatapang. Bakit? Dahil sa mga pangako ng Diyos. Dahil sa mga pangako ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang magpapaalis ng ating mga takot sa paggawa sa kalooban ng Diyos ay ang mga pangako ng Diyos. At ganoon ang ginawa niya kay Joshua. Dito meron tayo at least una mga kapatid, pinangakuan ng Diyos si Joshua ng tagumpay. Tingnan niyo po, verse 3. Bawat daon tutugtungan ng talambakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Wala pa sila ron, pero sabi ng Panginoon sa inyo na yan. Ano yung sabihin na magkatagumpay sila? Gaya ng sinalita ko kay Moises, verse 4,
Inilagay na nga ng Panginoon, ibinapa na ng Panginoon yung magiging mga teritoryo nila. Talagang sa inyo na yan, sabi ng Panginoon. Verse 5, walang makakatayo sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. So, victory. Pinakakuha nila ng Panginoon ng katagumpayan. At napakalaking encouragement po ito kay Joshua kasi tandaan po ninyo, alam ni Joshua kung anong daratnan nila, di ba? Kasama siya rin sa mga espiya. Alam niya na malalakas ang mga tao doon. Pero napakalaking encouragement sa kanya bilang leader na sinabi ito ng Panginoon sa kanya na sa inyo na yung lupain, magkatagumpay kayo, puntahan nyo na, kunin nyo na. Sa inyo na yan. Napakalaking encouragement. Ngayon mga kapatid, ganito. Hindi naman tayo inutusan ng Diyos na sumakop sa mga lupain tayo. Pero, kaya rin sinabi ko sa ating mga kapatid, nahaharap pa rin tayo sa paggawa sa kalooban ng Diyos. May kalooban ng Diyos para sa iyo bilang isang magulang, bilang isang anak, bilang isang empleyado, bilang isang boss, bilang isang church member, bilang isang kabataan, bilang isang adult, bilang isang may asawa, bilang isang single. May kalooban ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At minsan, ang kalooban ng Panginoon, parang mahirap gawin. Pero ito po ang binibigay sa atin ng Panginoon upang huwag tayo matakot. Ito po yung mga pangako ng Diyos. Maraming pangako ang Panginoon sa atin. Malaman tayo ng pangako ng Panginoon kay Joshua. Ang pangako po sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ay bibigyan niya tayo ng sapat na biyaya. No? Sinabi po niya sa 2 Korinto 12:9, no? Siguro alam niyo na ito. Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. No? Ano ba yung sabihin ng biyaya? Ito po yung kalakasan na ibinibigay ng Diyos para magawa natin yung kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung naharap po tayo sa kalooban ng Diyos, alam mo na itong kalooban ng Diyos, pero natatakot ka, alam mo, ang pangako ng Diyos sa iyo, sapat ang biyaya niya. Ibig sabihin, dahil sa kalakasan na ibibigay ng Diyos, kaya mong gawin lahat ng bagay na dapat mong gawin. Kaya hindi ka dapat matakot, hindi tayo dapat panghinaan ng kalooban. Ilan po mga application dito, mga kapatid. Ito pong sinabi nito itong victory, no? Katagumpayan. Hindi po sabihin, hindi po ito pangako na yayaman tayo, dito sa lupa na to, na lahat ng gusto natin makukuha natin, hindi eh. Pero ang pinapangako sa atin ng Panginoon, lahat ng bagay na dapat natin gawin ay magagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos. At kung may kalooban ng Diyos para sa iyo at natatakot ka, ano po gaya ni Joshua, may pangako ang Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos. At alam nyo, isang pangako pa lang yan ng Panginoon. Marami pang pangako ang Diyos eh. Sa panahon po na tayo po ay kinakabahan na gawin ang kalooban ng Diyos, balikan natin ang mga pangako ng Diyos. Alam nyo mga kapatid, hindi lang po pangako ang ibinigay ng Diyos. Hindi lang po pangako ng tagumpay ang binigay kay Joshua. Meron pa siyang ibinigay na pangako na mas importante pa sa pangako ng tagumpay. Ano yan, Pastor? Pero mga kapatid, ipinangako ng Diyos sa kanya, kay Joshua, ang presensya ng Diyos. Ipinangako ng Diyos ang kanyang presensya kay Joshua. Tigay po sa verse 5. Wala makakatayo sino man tao sa harap mo. Sa lahat ng iyong mga araw ng iyong buhay, victory yan. Tagumpay, promise of victory. Ngayon tigay po yung promise of God's presence. Kung paano ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, hindi mababayaan man. Hindi kita mababayaan. Sabi dyan, verse 9, tigay po nito. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang ay mabuti. Huwag kang matakot, ni maglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo. Saan ka man pumaroon? So, in-encourage po ng Panginoon si Moses, huwag kang matakot, si Joshua, na huwag kang matakot na gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat meron kang mga pangako sa iyo. Magkatagumpay ka, pangalawa, hindi kita iiwan, hindi kita mababayaan, kasama mo ako. Alam niyo mga kapatid, napakalaking bagay nito para kay Joshua. Kasi nakita ni Joshua yung ginawa ng Panginoon noong panahon ni Moses. Alam niyo ba mga kapatid na si Joshua po ay kasama siya sa pagtawid sa Red Sea. Nung tawid siya sa Pulang Dagat, nakita niya yan. Pero bago pa yan, nakita niya yung mga salot na ginawa ng Panginoon. Dumating si Moses, di ba, para iligtas sila. Nagpadala ang Panginoon ng 10 salot, di ba? Nakita ni Joshua lahat yun. At nakita niya na sa pagmula ng Panginoon kay Moses, nagtagumpay si Moses. Nakatawid sila sa dagat na pula,
Nakita rin ni Joshua yung magbibigay ng Panginoon sa kanila ng tubig, magbibigay sa kanila ng mana, magbibigay sa kanila ng karne. Nakita ng Panginoon yung pag-agos ng tubig doon sa mga bato. At ang provision ng Panginoon, ang protection ng Panginoon, yung haliging apoy sa gabi. Nakita niya yun, yung ulap na nagbabantay sa kanila. Nakita po lahat ni Joshua po yun, mga kapatid. At para sa kanya, napakalaking bagay na yung Diyos na kasama namin, nung buhay pa si Moses, siya rin ang papatnubay sa akin. At mga kapatid, pwede po rin tayo magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang kalooban ng Diyos. Sapagkat yung Diyos na nakikita natin sa Bible, na makapangyarihan, matapat, siya rin po ang ating Diyos ngayon. At kung nagawa po niyan tulungan ng mga taong noon, sigurado rin po ngayon ay kayo gagawin po yan. Sinabi po ng Panginoong Jesus, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan, at to the end of the age. Sinabi rin po sa Biblia, sa Hebreo 3:5, sa anumang paraan ay hindi kita iiwabayaan man. Alam niyo po mga kapatid, yung salita na yun marahil galing dun pa kay Joshua, no? Alam niyo po mga kapatid, kung tayo po ay natatakot gawin ang kalooban ng Diyos, tandaan natin ito, kasama natin ang Diyos. Ang Diyos hindi lang nagugutos. O, ito gawin mo. Sinasamahan niya tayo na gawin yung kanyang kalooban. Maging malakas at matapang. Huwag matakot na gawin ang kalooban ng Diyos, sapagkat nandyan po mga kapatid ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Ang kanyang presensya at ang kanyang biyaya ay bibigyan niya sa atin. At ang pinakamagandang bagay sa mga pangako ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos ay kayang tupadin at tutupadin ng Panginoon. Kaya maganda ang mga pangako ng Diyos. Kasi kahit sino pwede mangako, di ba? Pwede ko sabihin sa inyo na, o pwede sabihin sa inyo ng ibang tao na, ikaw, papayamanin kita. Ikaw, papag-aralin kita. Madali lang mangako eh. Di ba? Marami nangangako. Pag-election, marami nangangako. Pero ibang usapan niya pagtupad eh. Alam niyo kung bakit pwede tayong ma-encourage sa mga pangako ng Diyos? Kasi ang pinakamagandang bagay sa mga pangako ng Diyos, ito ay kaya tupadin at tutupadin niya. Kapag nangako ang Diyos, pwede mong itaya ang buhay mo dyan sapagkat tutupadin ng Diyos ang kanyang mga sinabi. Ayun mga kapatid, gusto ko lang isipin niyo ito ngayon. Ngayon taon na ito, sa inyong buhay, maraming pagkakataon, nalalagay tayo ng Panginoon sa sitwasyon upang subukin tayo kung maniniwala ba tayo sa mga pangako ng Diyos o hindi. Halimbawa, merong kakilala nun, matagal na ito. Naghanap siya ng trabaho. May isang taon na siya naghanap ng trabaho, wala siya makita. Ngayon nakakita siya ng opening. Kaya lang, pag ginawa niya yung trabaho niya, hindi talaga siya makapagsumpa sa Panginoon. Ano? Nabaho ng Panginoon, kapag inuna mo siya, idaragdag niya sa iyo lahat na pangailangan mo. Tama po ba yun? Pangako ng Diyos yan eh. Kaya nung siya po ay na-operahan ng trabaho ganyan, nalagay siya ngayon sa posisyon na kailangan siya mag-desisyon. Papaniwala ko ba yung sinabi ng Diyos na kapag inuna ko siya, bibigyan niya lahat ng pangailangan mo? O kukunin ko ng trabaho to kasi sureable na to eh. May sweldo to eh. Kaya lang, hindi ko magagawa yung kalooban ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, lahat tayo, darating tayo sa posisyon ng ating buhay. Sana maalala niyo ito pag nandiyan na kayo. Darating tayo sa posisyon ng buhay na kinakailangan tayong gumawa ng pagkapasya. Papaniwalaan ko ba yung pangako ng Diyos? O hindi? O mas susundin ko kung ano sa palagay ko ang tama? Mga kapatid, alam niyo si Joshua, meron din naman siyang choice, di ba? Nung sinabi ng Panginoon sa kanya, magpakatapang ka, nasamahan kita, magkatagumpay ka. Mga kapatid, alam ni Joshua kung ano nandun eh. Pwede siya magpasya na di na lang. Kasi alam ko yung daratnang ko doon. No? Pwede sabihin ni Joshua na maganda po yung pangako niya, pero tingin ko, hindi ko mapagtiwalaan. Ano po mga kapatid? Sana po pag dumating kayo sa ganyang pagpasya, ay piliin po ninyong magtiwala. Kaya nga tayo nananampalataya tayo sa mga pangako ng Diyos. Unang pinanampalataya na natin yung pangako niya sa buhay na wala hanggan. Mga kapatid, huwag po natin limutin ang mga pangako ng Diyos. Ang mga pangako ng Diyos, hindi po ito parang mga bagay na maganda lang pakinggan pero hindi naman totoo.
Mangyayari po yan mga kapatid. At sana po magkaroon tayo ng lakas ng loob. Sundin ang kalooban ng Diyos dahil may mga pangako siyang iniwan sa atin. Alam niyo mga kapatid, sa dulo ng buhay ni Joshua, ay hindi pa naman, no, sa kalagitnaan ng aklat ng Joshua. No? At tama, bago siya mamatay, ito sinabi niya sa Israel, babasahin ko na lang sa inyo. Sabi niya, tingnan niyo ito. At ngayon, sa araw na ito, ay malapit na akong humayo sa lakad ng buong lupa. Ibig sabihin, malapit na siya mamatay. At nalalaman ninyo sa inyong mga puso at kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon. Panginoon yung Diyos tungkol sa inyo, lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Ito na po mga kapatid, ang salita ni Joshua bago siya mamatay. Na lahat ng sinabi ng Diyos, tinupad niya. Alam niyo mga kapatid, pwede tayong magpatuloy sa pagganap sa kalooban ng Diyos kahit pa parang nakakatakot gawin ito. Dahil doon pa rin ng Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya ko ba pagtiwalaan ang mga pangako ng Diyos? Ngayon, sinabi dito. So, yun ang first point natin. Bakit tayo kinakailangan matapang na harapin ang kalooban ng Diyos? Kasi meron tayong mga pangako ng Diyos. Ngayon, itong tanong. Ano ibig sabihin ng magpakatapang at magpakalakas? Exercise. Buhat ng barbell. Ano ibig sabihin? Paano ba to? Anong klaseng katapangan ba ito? Ibig sabihin na huwag ka na matakot sa mga aso na may rabies pag naglalakad ka, no? Huwag ka na umiwas sa kanila. Dumire-diretso ka na lang, magpakatapang ka at magpakalakas ka. Yung may ibig sabihin na maging mapangahas tayo sa lahat ng bagay. Hindi po mga kapatid. Hindi po ito utos na basta maging matapang lang. Basta maging matapang ka. Hindi lang eh. Meron po mga kapatid na dapat tayong pagtuunan ng katapangan natin dito sa teksto na to eh. Alam niyo po ba sa Africa, napanood ko lang sa video, para humahuli nila yung malalaking ahas, meron po mga Afrikano, binabalot nila ng tela yung hita nila at pinapasok po sa lugar ng ahas. Para pag kinusubo na ng ahas yung paa nila, ihilahin nila yung paa nila at mahuhuli nila yung ahas. Matapang sila pagdating sa bagay na yun. May mga ibang tao matapang pagdating sa panluloko sa ibang tao, di ba? Harap-harap ako lang kurap, lulukohin ka. Anong klaseng katapangan ba ito? Tingnan natin mga kapatid. Tingnan niyo po yung Bible ninyo mga kapatid. Tingnan niyo po sa verse number 6. I'm sorry mga kapatid. Verse number 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang ng mabuti. Okay? Saan ako magpapakatapang? Ito na. Na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa ni Moses. English, only be thou strong and very courageous. Bakit kailangan maging matapang? That thou mayest observe to do according to all the law. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ito panawagan na basta maging matapang ka lang. Ito po ay panawagan na maging matapang na gawin at sundin ang salita ng Diyos. No, mga kapatid, kaya po ang ating pong puntos ngayon, ang pangalawa at huling puntos na ito, pero maraming subpoint. No? Magpakatapang at magpakalakas upang maingat mong masunod ang salita ng Diyos. Yun. Magpakatapang at magpakalakas upang maingat natin na masunod ang salita ng Diyos. Be strong and courageous in order for you to carefully obey God's Word. Tatlong subpoints. Tungkol sa maingat na pagsunod sa salita ng Diyos. Ready na ba kayo? Tatlong subpoints. Unang subpoint. Sinabi dyan, kailangan mo maging matapang sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, minsan, ang maingat na pagsunod sa salita ng Diyos ay nakakailangan ng katapangan. Minsan para talaga masunod mo ang salita ng Diyos, kinakailangan mo ng katapangan. Kaya mga kapatid, no? Ang utos po rito ay maging matapang na isagawa ang kautusan ni Moses. Ano ba yung kautusan ni Moses? Mga kapatid, ibig sabihin ito, bago namatay si Moses, meron siyang kautusan. Makikita niyo po sa verse 8, ito ay nakalagay dyan na nakasulat ito. Ito ay kautusan na nakasulat na may otoridad sa kanila.
Marahil ito po'y tumutukoy sa unang 5 aklat ng ating Biblia. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Kailangan maging matapang kayo, sabi sa kanila, para matupad ninyo ang salita ng Panginoon. Ibig sabihin, minsan, para magawa mo ang kalooban ng Panginoon, kinakailangan po natin mga kapatid ng katapangan. Now, ito po, babanggitin ko sa mga Tagalog, hindi po nyo masyado makita sa Bible ninyo. No? Pero sa English, may nakalagay na, only with those strong and very courageous, that thou mayest observe to do. Tignan niyo po sa Tagalog, wala yung salitang observe. Nakalagay lang ay masagawa mo. That's the do word, di ba? Alam niyo mga kapatid, meron po yung salitang observe, ginagamit po ito sa ginagawa ng mga bodyguard. Ano ba ginagawa ng mga bodyguard? Pagka ikaw ay nakatasa na bantayan ang buhay ng ibang tao, hindi ka pa pwede na, tawag ito, na hindi mo nilalagay ang isip sa ginagawa mo, di ba? Kapag ikaw ay bodyguard, pinamasdan mo lahat, di ba? Parang lahat pinaghihinalaan mo. At mapagmatsyag ka, at tinitignan mo yung galaw ng mga tao, maingat ka. Kaya mga kapatid, ito pong salitang observe to do, ibig sabihin ay maingat mong tignan. Kaya nung sinabi po rito, magpakatapang kayo, that thou mayest observe to do, magpakatapang kayo, ibig sabihin, magpakatapang kayo para maingat niyong masunod ang salita ng Diyos, para malaman ninyo talaga kung anong sinabi ng Diyos at siguraduhin ninyo na magagawa ninyo ito. Ayun ang ibig sabihin dito mga kapatid. Kinakailangan matapang tayo. Pero yung katapangan na itutuon natin na malaman natin ang kalooban ng Diyos at sundin natin ang kalooban ng Diyos, yun po ang tinutukoy dyan. At ito po pagiging maingat na sundin ang kalooban ng Diyos mga kapatid ay ipinahayag din. Tignan niyo po yun sa verse number 7 mga kapatid. Sinabi dyan, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ay sabihin, huwag liliko sa kanan o kaliwa. Sabihin, diretso lang. Talaga kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon, yun ang gawin mo. Huwag kang gagawa ng labis, gagawa ng kulang. Kung ano sinabi, yun ang gagawin mo. Maingat na sundin ang kalooban ng Diyos. Ito ang application natin mga kapatid. Una, minsan, takot ang dahilan kung bakit hindi natin masunod ang salita ng Diyos. Tama po ba? Minsan natatakot tayo. Alam natin ang kalooban ng Diyos, pero hindi natin masunod kasi natatakot tayo gawin ang kalooban ng Diyos. Mga halimbawa, minsan ayaw magsabi ng totoo dahil baka mawala ng trabaho o kaya magigiba ang tingin ng tao sa kanya. Minsan ayaw manindigan para sa Panginoon dahil baka pagtawanan. Ayaw sumunod sa tawag sa ministry dahil baka hindi niya matustusan ang kanyang pamilya. Ayaw makibahagi sa pagbibigay dahil baka magkulang ang pangangailangan. Ayaw sundin ang panuntunan ng Biblia patungkol sa pakikipagrelasyon dahil baka hindi na makapag-asawa. Ayaw humingi ng tawad kahit na kailangan dahil baka hindi maging maayos ang tugon sa kanya ng paghihinga niya ng tawad. Mga kapatid, minsan kaya tayo paralisado. Hindi natin magawang kalooban ng Diyos kasi natatakot tayo. Next application. Ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi laging madaling gawin. Minsan naisip natin, eto kalooban ng Diyos kasi walang hadlang. No, ang daan ay hindi bako-bako. Walang oposisyon, walang problema. Ito na siguro ang kalooban ng Diyos. Pare. Pero alam mo, hindi laging ganyan ang kalooban ng Diyos. Kasi kalooban ng Diyos kay Joshua na puntahan yung kanilang mga kaaway. Alam niyo ba mga kapatid, kung babasahin niyo po yung aklat ng Joshua, 31 hari ang nakalaban ni Joshua. At ayon po sa mga scholar, itong conquest na tinatawag yung pagsakop nila, may inabot ng 6 hanggang 7 taon. No? Kung meron kang 31 kaaway sa loob ng 6 hanggang 7 taon, kada taon kaaway ka mga 4 o kaya 5. Pinaghahandaan mo kada gera. Mga kapatid, napakahirap nun. At mga may padari yung kalaban nila. Ano yung Jericho? Padari Jericho bumagsak, diba? Malalakas ang kalaban nila, mga kapatid. Mahirap ang kalooban ng Diyos, pero yun ang kalooban ng Diyos. At kinakailangan ng tapang. Mga kapatid, kung talagang seryoso tayo na gawin ang kalooban ng Diyos, minsan kinakailangan mo talaga maging matapang para magawa mo kalooban ng Diyos. Huwag mo isipin na mukhang mahirap ito, siguro din ang kalooban ng Diyos. Hindi ganoon. Tignan mo salita ng Diyos. Kinakailangan tayo maging matapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ito pa isang application. Dahil kinakailangan ng tapang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pakinggan niyo po ito.
ang pagsuway sa Diyos ay isang anyo ng kaduwagan. Nakita nyo? Okay, kailangan pala ng tapang para gawin ang kalooban ng Diyos eh. Ibig sabihin, kapag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos, isa yun ang anyo ng pagiging duwag. Sa panahon natin, ang mga tao na sumusuway sa Diyos, parang sila pa yung mga taong tinuturing na malakas ang loob, itinuturing na matapang. Pero ang totoo niya mga kapatid, yung mga taong sumusuway sa Diyos, yan ang mga taong duwag. Kasi hindi nila mapagtiwalaan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya gumagawa sila ng sarili nilang mga paraan. Meron pong mananampalataya. Sa mananampalataya, harap-harap pa nang gumagawa na mali. Ang sabi rin ba mananampalataya, yan, matapang yan. Hindi. Kung titignan mo ang Biblia, karuwagan yun. No? Kaduwagan ang sumuway sa Panginoon. Bakit di mo kaya pagtiwalaan ng Panginoon? Mga kapatid, huwag tayo magpadala. Na sinasabi ng mga tao, kahinaan pagka nagpasako ka sa kalooban ng Diyos. Hindi yung totoo yun. Ayon sa Biblia, katapangan yun. Ang kahinaan, yung hindi mo mapagtiwalaan ang Diyos sa iyong buhay. Ngayon mga kapatid, anong mangyayari kapag matapang nating maingat na sinunod ang salita ng Diyos? Well, di ba meron tayong 3 subpoints, sabi ko sa inyo? Ano yung una? Kailangan sa maingat na pagsunod sa kalooban ng Diyos, kinakailangan ng katapangan. Minsan, malawang subpoint ito. Kapag maingat natin sinunod ang kalooban ng Diyos, anong mangyayari sa atin? Ano mga kapatid? Verse number 7. Magpalakas ka, mapakatapang na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Sundin mo na maingat. Huwag kang liliko sa kanan o kaliwa. Ano mangyayari sa iyo kapag ka naging matapat ka, maingat na ginawa mo, sinunod ang salita ng Diyos, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man maroon. Mabuting kawakasan. So, ano pong ibig sabihin niyan? Mga kapatid, yan po'y tumutungo sa tagumpay. Ang maingat na pagsunod sa salita ng Diyos, ang bunga niyan ay tagumpay. Tagumpay. Careful obedience to God's Word results in success. Ngayon, nakalagay sa English, that thou mayest prosper. Pag-prosper, naisip natin, prosperous, maraming pera, hindi yun eh. Ibig sabihin ng salitang prosper dyan, you will succeed, magkatagumpay ka. Sa Tagalog nakalagay, mabuting kawakasan. Ang ibig sabihin ng magkatagumpay ka. Ngayon, ito ang tanong, magkatagumpay saan? Tingnan niyo po sa text. Magkatagumpay saan? Verse number 7. That thou mayest prosper whithersoever thou goest. Magkatamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Ano ibig sabihin ito? May mga tao, ang pagkaintindi nila rito ganito. Kapag sinusunod mo sa salita ng Panginoon, lahat ng gagawin mo ay magiging successful ka. Mag-aaral, trabaho, lahat magiging successful ka. Pero tandaan nyo, ito ay unang ipinangako kay Joshua. Ibig ba sabihin, kung i-apply mo, ibig ba sabihin ito na sinasabi ba ng Diyos kay Joshua, pag sinunod mo yung salita ng Diyos, kapag nagnegosyo ka, Joshua, magpapalain ko. Ba't ba sinasabi ng Diyos sa kanya? Hindi. At sinabi ng Diyos sa kanya, kapag sinunod mo na maingat ang salita ko, kung saan ka magpunta, magkatagumpay ka. Ito ang tanong, saan mapupunta si Joshua? Sa gera, di ba? At marami siyang kaaway. Ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, ang susi para magtagumpay ka doon sa mga Kananeo ay maingat mo sundin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, yung pagpunta doon sa promised land at pagkuha ng lupain, yan ang kalooban ng Diyos para kay Joshua. Ang sinasabi ng Diyos dito kay Joshua, kapag ka maingat mo sinunod ang salita ng Diyos, magagawa mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Ibig sabihin mga kapatid ay ganito. Ang tagumpay na tinutukoy dito ay hindi tagumpay na kahit anong gawin mo ang magkatagumpay ka. Ang tagumpay na sinasabi rito, kapag maingat mo sinunod ang salita ng Diyos, magagawa mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Kung anong kalooban ng Diyos para sa buhay mo, kung gusto mong matupad dyan, kailangan sundin ang salita ng Diyos ng maingat. Kapatid, hindi ito pangako na basta sumusunod ka sa Panginoon,
sa ilang area ng buhay mo, ay magiging matagumpay at pagpapalain ng Panginoon ang lahat ng ginagawa mo kahit na ito'y labag sa kalooban ng Diyos para sa iyo. May ibang mga tao, sinusuhulan ng Diyos, magsisimba ako ng 5 sunod-sunod kasi may gusto kong mangyari sa negosyo ko. Kasi may gusto kong mangyari sa pag-aaral ko. Kasi may gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya, dire-diretsuhin ko to. Ang pinagkaiba natin sa mga naniniwala sa swerte, mga naniniwala sa punsoy. Ang pinagkaiba natin sa mga tao na naniniwala sa hilera ng mga bituin. Kasi iniisip natin na bibigay ako para pagpalain ng Diyos yung ginagawa ko, kahit na hindi naman kalooban ng Diyos yung ginagawa ko. Ang tinuturo ng passage na ito ay hindi, kung susunod ka sa ilang bahagi ng salita ng Diyos, ay kahit anong gawin mo magkatagumpay. Hindi po yan sinasabi dito Ang pagsunod sa ilang kautusan ng Biblia ay hindi nagiging lisensya para magpatuloy tayo sa kamalian. Hindi mo masusuhulan ng Diyos. Hindi natin masusuhulan ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, huwag tayong umasa na magpapalain ng Diyos ang ginagawa natin. Hindi, nagsisimba-simba naman ako. Hindi ka naman. Di ba, meron pa sa Facebook, pag pinasa mo ito, gayaman ka. Hindi naman ganoon, di ba? Kapalain ka ng Diyos, pag pinasa mo ito, pag naglagay ka ng amin sa baba, hindi ganoon. Mga kapatid, bakit minsan ang tao wala sa kalooban ng Diyos umuunlad? Hindi galing sa Diyos yung pagkapala na yun. Pagkapalain ba niya yung Diyos yung laban sa kanya? Hindi Kasi ang demonyo kaya rin magpala Kaya kung ikaw pinagpapala ka, tatingin mo, pero wala ka sa kalooban ng Diyos. Yung mga ginagawa wala sa kalooban ng Diyos. Bakit di sa Diyos galing yung pagkapala na yan? Ang tunay na tagumpay ay ang maganap mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Alam niyo mga kapatid, minsan meron tayong idea na ito, paglilingkod ako sa Panginoon, para kung ano man yung mga gusto kong gawin sa buhay ko, magtagumpay ako. Hindi mga kapatid, sa Biblia, ang tagumpay at ang paggawa ng kalooban ng Diyos ay isa Walang tagumpay na totoo na hindi naman kalooban ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kahit maabot mo pa ang pangarap mo, kung ito naman ay hindi kalooban ng Diyos sa iyo, para sa iyo, at ikaw ay namumuhay sa pagsuway, hindi ito matutuloy ng tagumpay. Kasi lahat ng tagumpay sa Biblia ay yung nagawa mo kalooban ng Diyos para sa iyo. Ang bawat itinuturing na tagumpay sa buhay ay masusukat gamit ang isang tanong. Kalooban ba ito ng Diyos? Kalooban ba ito ng Diyos? Para sa mga nagnanais maganap ang kalooban ng Diyos. Nais niyo ba, mga kapatid, 2016, masunod yung kalooban ng Diyos? Sana po, tayong lahat ay ganyan. Kung nais po natin yan, kinakailangan na maingat nating sundin ang salita ng Diyos. Hindi po pwede na sa dulo ng buhay mo, aasahan mo na masusunod mo ang Panginoon, pero ngayon masuwayan ka sa kanyang mga salita. Walang ganun. Ang sukatan ng tagumpay, mga kapatid, sa church naman natin, may mga bagay tayong hindi ginagawa sa church na ginagawa sa ibang church. Bakit sa ibang church? Ang lalaki nila. Bakit sa ibang church may mga rock concert? Pero Christian ang lyrics. Bakit di natin ginagawa dito yan? Alam niyo mga kapatid, ang sukatan ng tagumpay sa gawain, hindi po ang dami ng tao o laki ng simbahan. Ang sukatan ng tagumpay sa gawain ay kung sumunod ba tayo sa salita ng Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin malaki ang church, ayos sila. Hindi ibig sabihin pag maliit, ayos na agad. Hindi. Kasi sabi natin, lahat ay susukatin, titimbangin, puro sisahin, gamit ang salita ng Diyos. Dahil sa bandang huli, yan ang gagawing batayan ng Diyos sa paghusga sa individual at sa mga iglesia. 3 subpoint, di ba? Pag maingat natin sinunod ang salita ng Panginoon, minsan kailangan natin ang katapangan dyan. Pangalawa, kung maingat natin susundin ang kalooban ng Diyos sa salita ng Diyos, ay magkatagumpay tayo, ibig sabihin, magagawa natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, panghuli, mag-inat-inat na, hanapin tayo matapang. Panghuli, ang maingat na pagsunod sa salita ng Diyos, paano ba ito magagawa? Kasi kailangan natin ito, di ba mga kapatid? Kailangan natin maingat na sundin ang salita ng Diyos. Pag hindi natin maingat na sunod ang salita ng Diyos, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos para sa buhay natin. So mahalaga ito Ang tanong, paano ko ba magagawa? Paano ko ba magiging maingat na sundin ang salita ng Diyos? Paano ba ako magiging matapang sa pagsunod dyan?
Sa verse 8 ang sagot. Tingnan sa verse 8. Tingnan niyo po yung gitna ng verse 8. Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Yan ang gusto natin eh. We may observe to do. Lahat ng mga nakasulat sa salita ng Diyos, yun ang gusto natin gawin. Paano ba magagawa yan? Yung unang bahagi ng verse 8. Ang aklat na ito. Ano yung aklat na ito? Yung mga kautusan ni Moses. Yung salita ng Diyos. Ay huwag mahiwalay sa inyong bibig. Kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. Mas ano ibig sabihin niya? Ito ibig sabihin niya. Gusto mo ba na maingat mong masunod ang salita ng Diyos para magawa mo maloban ng Diyos sa buhay mo? Kung gusto mo yan, ito ang kailangan mong gawin. Kailangan mo punuin ang isip mo ng salita ng Diyos. Ang maingat na pagsunod sa salita ng Diyos ay posible lamang kung ang isip ay puno ng salita ng Diyos. Careful obedience to the Word is possible when the mind is filled with God's Word. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate. Ano yung sabihin ng huwag aalis sa iyong bibig? Ibig sabihin ba ganun? Hindi yun. Alam niyo mga kapatid, ang ibig po sabihin ito, for example, ako ay teacher, pag panahon ng final exam week, ano yung mga ginagawa ng estudyante? Ang dami, karang mga albularyo. Ublong-blong sila doon sa mga kapatid. Ang ibig sabihin, ito pong huwag ihiwalay sa ibibig. Ito po yung tumutukoy isang tao na nagbabasa at nagbubulay-bulay. Binabasa. Di ba gano'n minsan nagbabasa ka? Pinakita kayong tao, di ba nagbabasa ng tahimik? Alam niyo mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagbubulay-bulayan, but thou shalt meditate therein, ang ibig sabihin ng salitang meditate, ay magbabasa ka ng mahina. Diba? Kaya kapag binabasa mo ng mahina, iniisip mo yung binabasa mo. Ano? At inilalagay mo sa iyong isip yung salita ng Panginoon. Mga kapatid, ang sinasabi po sa atin dito, kung gusto natin maingat na sundin ang salita ng Panginoon, walang shortcut. Kinakailangan natin basahin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ganong kadalas? Sabi niya, huwag mahiwalay. Diba? Sinabi din, araw at gabi. Ibig sabihin, all the time. Ibig sabihin, pastor, wala na akong gagawin. Hindi naman. No? Sabihin, pag nagbasa ka ng Bible, sa araw na mo, lilimutin yung nabasa mo. Hindi mo. Nung kasama natin yung pag-recite ng verse, no? Sapagkat ipinanganak sa inyo sa araw na ito ngayon. Kasi nakapagligtas. Diba minsan, kaya tayo nagbabasa tayo. Ang point, mga kapatid, kailangan natin ipaalala sa ating sarili ang salita ng Diyos para ito ay masunod natin. Alam nyo, sa Bob Jones, sa Bible School, meron tinatawag na handbook. Doon nakalagay ang mga panuntunan sa school, mga bawal at pwedeng gawin. Required ang isang estudyante na basahin yan isang beses sa isang taon. At maraming estudyante, bisa kailangan ko silang kausapin. Nagkakamali sila, lumalabag sila ron. Alam nyo kung bakit? Ano sabihin nila? Hindi ko kasi alam na nandiyan pala yan. Bakit? Kasi isang beses lang nila binabasa yan eh. Kaya nakakalimutan na nila. Alam nyo, ganyan din tayo minsan. Bakit tayo nakakasuway sa salita ng Panginoon? Kasi hindi naman salita ng Panginoon ang laman ng isip natin eh. Kaya pagdating sa mga panahon ng desisyon, wala tayong paghuhugutan ng desisyon mula sa Biblia. Kasi wala naman ang isip natin sa salita ng Panginoon. Ang laman yung mga pilosofi ng sanlibutan, yan po ang gagamitin natin. Kaya mga kapatid, napaka-importante po na tayo po ay maglaan ng oras sa pag-aaral, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon araw-araw. Lagi natin sinasabi dito yan. At hindi po yan parang ritual. Kumbaga sa iba, pag malakalan ng rosaryo, hindi yung ganun eh. Ito pong pagkabasa ng Biblia ay napakalaking epekto nito sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag hindi mo iniisip ang salita ng Diyos, hindi mo magagawa ang salita ng Diyos. Kapag hindi mo nagawa ang salita ng Diyos, hindi mo magagawa ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo at hindi ka magkatagumpay. Pag-arap mo sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, isipin niyo, yung mga naging kasalanan natin noong nakaraang taon, yung mga naging pagkukulang natin noong nakaraang taon, pwede niyo yan matrace. Dahil sa kakulangan natin ng oras sa salita ng Diyos. Isipin niyo. May isang pastor, pag nagka-counsel siya sa isang mananampalataya na liligaw ang landas, unang tanong niya lagi, kamusta ang devotion mo?
Dahil doon nandun ang sagot kadalasan. Ang sabi ng salita ng Panginoon, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo. Di ba? Kapag iniingatan ang salita ng Diyos, diyan tayo makapamuhay sa kabanalan. Priority niyo ba ang kalooban ng Diyos sa buhay niyo? Tayo kayo mga kapatid. Ngayon taon 2016, anong mga priorities niyo? Kasama pa sa prioridad niyo ang pagganap ng kalooban ng Diyos. Kung kasama yan sa mga priorities niyo, kinakailangan kasama sa prioridad ninyo ang pag-aaral ng Biblia, pagbubulay salita ng Panginoon. Punuin natin ang ating isip ng salita ng Panginoon. Paano ba gagawin ito? Hindi nga, magbasa tayo ng Bible araw-araw. Mamaya sa ating Sunday school, no? Usapan natin yan. At hindi sapat na, basta magbabasa ako, kailangan magkaroon ka ng commitment. Umatin tayo sa church. Isang parang umatin kayo sa church, ano ba tinuturo dito? Comics. Hindi. Telenovela ba tinuturo dito? Salita ng Diyos eh. Bakit ayaw niyo pumunta? Bakit? Kung kayo merong ginagawa na importante o kayo may sakit, siyempre naman, naunawaan ng Panginoon yun. Pero kung nanood lang tayo ng TV, kapag nanood ka ng TV, bisa pupunta ako sa church, hindi ka lang hindi kumain, tumingin ka pa ng lason. Maganda tayong church. Punuin natin ang ating... hindi nagkakataon na yung mga taong hindi nagka-church, sila yung kadalasan nagkakasala. Hindi nagkakataon yun eh. Kasi kapag ang isang tao walang input ng salita ng Panginoon, talaga mahulog sa kasalanan. Hindi ibig sabihin natin nagka-church, hindi nagkakasala. Kasi pwede mag-church ka, wala na may isip mo dito. Pero hindi. Di ba? At medyo personal na application ito. Mga kabataan, matig kayo ng camp. Matig kayo ng camp. Yung salita ng Diyos, tuturo dyan sa inyo. Mga magulang, supportahan po ang mga anak sa pagdala ng camp. At sa mga adult, magkaroon din tayo ng camp. Para tayo makapakinig ng salita ng Panginoon ng maraming pagkakataon. So mga kapatid, buod natin ito. Kailangan ng katapangan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Andiyan ang mga pangako ng Diyos. Magpalakas tayo. Pangalawa, para magawa natin ang kalooban ng Diyos, ay itong katapangan na ito ay hindi na basta katapangan. Ito po yung katapangan na maingat na sundin ang salita ng Panginoon. Sabihin, kailangan mo ng katapangan minsan para masunod ng kalooban ng Diyos. Pangalawa, ay pag naging matapang ka sa pagsunod, maingat na pagsunod sa kalooban ng Diyos, magkatagumpay ka na gawin ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo, magiging posible lang yan kung ikaw ay lalagay mo, pupunuin mo ang iyong isip ng salita ng Panginoon. Kapatid, maraming hamon darating sa buhay natin, kalooban ng Panginoon. Ang hamon sa atin ay magpakalakas tayo at magpakatapang tayo na gawin, tupadin ang kalooban ng Diyos. Tayo will pray. O dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito at dalangin namin ang nagsing paanyaya kayo po, Panginoon, ng bilos sa amin. Habang na kayo ko nakapigit ng bawat isa sa ipong kinakaupuan, mga kapatid, pagpulay-bulayan po atin ang pakinggan. Hamon sa atin ngayon ay, meron ka bang alam mo na kalooban ng Diyos? Pero natatakot kang gawin. Kapatid, andyan ang mga pangako ng Panginoon. Pwede mo magawa yan. Andiyan ang presensya ng Diyos, andiyan ang biyaya ng Diyos, kaya mo yan. At kung ikaw ay nag-i-struggle ngayon sa iyong pastor, pwede ba na pag-pray mo naman ako, ano pong kalooban ng Diyos, pero natatakot ako. Pag-pray mo ako, pastor, na pangawakan ko ang mga pangako ng Diyos, ang kanyang presensya at ang kanyang biyaya. Kung sinasabi mo yan, mahal, pagkataas mo yung kamay, mag-pray kita, meron ba? Salamat po, amen. Mahal na po ba? Meron po ba? Salamat po, mahal na po baba. Salamat po, meron po ba? Salamat po. Ngayon naman, marahil ikaw ay napalalahanan. Nakita mo, ang buhay mo na nakaraang taon hindi mo nagawa ang kalooban ng Diyos sa iyo. At nakita mo na problema ay hindi ka nagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon. Ipapasya ka sa biyaya ng Diyos na sana'y maging consistent ka. Pagkabasa ng Biblia araw-araw at pagbubulay-bulay dito.
Sabi mo, Pastor, please pray for me. Gusto kong maging consistent sa bagay nito. Nakita ko napaka-importante pala nito. Pwede ba pakitaas mo yung kung may mag-pray kita? Salamat po. Salamat po. Amen. Salamat po. Mayroon na po ba? Salamat po. Meron po ba? Pwede na po ibaba. Salamat po. Nakita ng Panginoon. Meron po ba? Tayo po tayo mga kapatid at sama-sama po tayo mag-pray. Tayo po tayo lahat. O Panginoon, salamat po sa iyong salita. Tunay po, ito po'y salamin. Kapakita sa amin ang tunay na kondisyon ng puso namin. Lord, nakita niyo po ang aming mga kapatiran na naharap sa paggawa sa inyong kalooban. Ngunit sila po ay natatakot. O Panginoon Diyos, nawa ay magumapaw sa kanila ang iyong biyaya upang ang iyong mga pangako ay panghawakan nilang mahigpit na hindi po sila madala ng mga sitwasyon sa kanilang buhay pagkus ay tanglawan sila ng mga pangako mo, Panginoon, na hindi niyo po kami iiwan at bibigyan mo kami ng kalakasan na gawin ang dapat namin gawin. Palakasin niyo po ang bawat isa. Panginoon, panalangin ko po ang bawat isa sa amin na nakita ang kahalagahan po ng inyong mga salita. O Panginoon Diyos, tulungan po ninyo ang bawat isa na humihingi ng biyaya upang maging consistent sa pagbabasa ng Bible. Marami may mga nagbabasa pero kailangan nila maintindihan. Panginoon, tulungan po ninyo ang mga kapatirang ito. At nawa dakilang Diyos ay ilagay namin sa isip namin ang inyong mga salita upang huwag po kami magkasala laban sa iyo. Ito po aming dalangin sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen at amen. Pwede po natin ang In My Heart. In my heart, in my heart, send a great revival. Teach me, Lord, to watch and pray, and to read my Bible. Amen. Matili po tayo, nakatayo po. Tingnan natin ang ating doxology.